Ang kapaligiran sa isang dormitoryo ng mga estudyante sa Maynila ay biglang nabalot ng tensyon. Isang mag-aaral na nagngangalang Althea Reyes o Alia sa mga kaibigan, 21 taong gulang, ay idineklarang nawawala sa loob ng 3 araw. Si Alia, isang graduating student sa isang kilalang unibersidad sa University Belt, ay huling nakita ng kanyang mga kasama sa boarding house noong Biyernes ng gabi, bandang 9:30. Nang magpaalam itong bibili lamang ng pagkain sa isang karinderya malapit sa kanilang campus. Ngunit mula noon, hindi na siya bumalik. Sa simula, inakala ng kanyang mga kaibigan na nakitulog lamang si Alia sa bahay ng iba nilang kaklase. Ngunit kinabukasan, hindi na makontak ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga social media account ay hindi na aktibo at ang mga mensahe sa WhatsApp ay nanatiling single check. Nagsimulang kumalat ang kaba ng tawagan ng unibersidad ang pamilya ni Alia mula sa Laguna dahil hindi siya sumipot sa kanyang thesis proposal defense na dapat sana ay magaganap noong umagang iyon. Ang pamilya, na agad na bumiyahe patungong Maynila, ay kaagad na nag-report sa Manila Police District at isang special investigation team ang binuo upang tugunan ang kaso. Sinimulan ng mga pulis ang investigasyon sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa huling dinaanan ng biktima batay sa salaysay ng mga saksi. Mula sa pagsisiyasat sa lugar, napag-alamang dumaan si Alia sa isang convenience store sa kahabaan ng Recto Avenue. Kitang-kita sa CCTV na bumili siya ng mineral water at isang tinapay. Ngunit paglabas niya mula roon, ang kanyang mga bakas ay tila naglaho na parang bula. Sinuri ng mga pulis ang mga footage mula sa iba't ibang anggulo sa paligid ng lokasyon. Sa isang recording na nakuha mula sa isang security camera sa dulo ng eskinita, patungo sa kanyang dormitoryo, nakita ang figura ni Alia na naglalakad mag-isa, may bitbit na plastic bag. Ngunit ang nagpatindig ng balahibo ng lahat ay ang malabong anino ng isang tao na tila sumusunod sa kanyang likuran. Dahan-dahan itong naglalakad, nakasuot ng itim na jacket at sombrero. Hindi malinaw ang mukha nito dahil sa dilim. Ilang segundo matapos malagpasan ni Alia ang dulo ng eskinita, huminto ang misteryosong anino, lumingon sa direksyon ng kamera, at pagkatapos ay nawala sa paningin. Sinabi ng mga opisyal na ang recording ay kuha ilang minuto lamang bago tuluyang naging inactive ang cellphone ni Alia. Ang pagkakatuklas na ito ay nagtulak sa kapulisan na mas mag-focus sa posibilidad ng isang planadong krimen. Samantala, nagpahayag ng pagkabigla ang mga kaibigan ni Alia sa unibersidad. Ayon sa kanila, si Alia ay kilala bilang isang masayahing tao at bihirang lumabas ng gabi. Tahimik lang siya pero masipag, hindi kailanman nagkaroon ng kaaway, sabi ni Rina Cruz, ang matalik na kaibigan ng biktima, habang nangingilid ang luha. Sa kabilang dako, nagsimula ng mabahala ang komunidad sa lugar. Marami ang nangangamba, lalo na ang mga nakatira sa mga dormitoryo sa paligid. Ang ilan ay pinili ng hindi lumabas ng gabi matapos mag-viral ang kaso sa social media. Pinalawak na ng pulisya ang paghahanap hanggang sa 5 kilometrong radius mula sa huling lokasyon kung saan nakita ang biktima, kasama ang ISIAM Unit at ang Cybercrime Division upang subaybayan ang huling aktibong signal ng cellphone ni Alia, na natunton sa lugar ng Santa Mesa. Patuloy pa rin ang paghahanap at ang gabi ay tila lalong humahaba sa Maynila dahil sa isang malaking tanong na nakabitin ngayon sa hangin. Saan napunta si Althea Reyes at ano ba talaga ang nangyari noong gabing iyon? Sa ikatlong araw ng paghahanap, nananatiling maigting ang kapaligiran sa Manila Police District Headquarters. Walang tigil sa pagtatrabaho ang investigation team, sinusuri ang bawat pahiwatig na maaaring magbigay linaw sa kaso. Ngunit isang bagong development ang lumitaw. Isang pangalawang CCTV footage ang natagpuan mula sa isang sari-sari store malapit sa isang maliit na kalye, 200 metro lamang ang layo mula sa lugar kung saan huling nakita si Alia. Sa isang minutong recording, kitang-kita si Alia na naglalakad ng mabilis, paminsan-minsan ay lumilingon sa likuran na tila may sumusunod sa kanya. Lalong bumilis ang kanyang mga hakbang habang dumadaan sa isang makipot na eskinita na kulang sa ilaw. Mga 5 segundo ang lumipas, muling lumitaw ang itim na anino mula sa unang recording. Mas malapit na ito ngayon. Nahagip ng TEC ang pag-angat ng kamay ng misteryosong tao na tila may hawak na bagay bago biglang yumanig ang kamera at tuluyang nagdilim.
Ayon sa may-ari ng tindahan, may narinig siyang mahinang sigaw mula sa direksyon ng eskinita noong gabing iyon. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na lumabas dahil maghahating gabi na. Nang suriin ng mga pulis ang lokasyon, nakakita sila ng mga putikang yapak. Ngunit ang nakapagtataka, iisang pares lamang ito. Walang anumang senyales ng paglaban, walang gamit ng biktima na naiwan. Tila ang lahat ay naglaho na lang. Samantala, nagsimula ng malawakang ibalita ng media ang kaso. Naging trending sa social media ang hashtag na nasaan Shalya. Daan-daang netizen ang nagbahagi ng impormasyon. May ilan pa ngang nagsabing nakita nila ang isang taong kamukha ni Alya sa iba't ibang lugar, ngunit matapos suriin, lahat ng ulat ay hindi na patunayang totoo. Sa wakas ay nagsalita na rin ang unibersidad kung saan nag-aaral si Alya. Sa isang press conference, ipinahayag ng dekano ng kanilang kolehiyo ang kanyang pagkabahala at pinayuhan ang lahat ng estudyante na mag-ingat, lalo na ang mga babaeng nakatira sa mga boarding house sa paligid ng campus. Nakikipag-ugnayan na kami sa pulisya at handa kaming magbigay ng anumang impormasyong kailangan, anya. Ngunit lalong tumindi ang tensyon nang lumitaw ang isang bagong saksi, isang angkas driver na nagngangalang Benji, na nagsabing nakita niya si Alya noong gabi ng insidente. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang nakita niya ang isang babaeng may damit na katulad ng kay Alya na nakatayo sa gilid ng kalsada bandang 10:15 ng gabi. Para siyang may hinihintay pero balisa ang mukha niya. Tapos may humintong itim na motor sa harap niya at sumakay siya. Akala ko boyfriend niya, pahayag ni Benji sa mga pulis. Ngunit nang suriin ng pulisya ang data ng mga ride-hailing app noong mga oras na iyon, walang natagpo ang booking sa pangalan ni Alya, at ang plaka ng motor na binanggit ni Benji ay hindi rehistrado. Ang katotohanan ito ay lalong nagpalabo sa investigasyon. Nang hapong iyon, may natuklasang kakaiba ang cybercrime team. Sa log data ng cellphone ni Alya, naitala ang isang huling aktibidad ng mensahe noong 10:27 ng gabi. Ipinadala ang mensahe sa isang taong may pangalang PC, na naglalaman lamang ng isang maikling pangungusap, "Natatakot ako, kanina pa niya ako sinusundan." Ang mensaheng ito ang naging pinakamisteryosong pahiwatig sa ngayon. Inaalam na ng pulisya kung sino ang PC na ito, isang taong maaaring maging pangunahing susi sa pagkawala ni Alya. Ngunit bago pa matukoy ang pagkakakilanlan ni Ise, isa pang kakatwang bagay ang lumitaw. Ang isa sa mga DVS camera sa kalsada kung saan huling nakita si Alya ay biglang nasira noong gabi ng insidente at bumalik lamang sa normal kinabukasan. Ito ba ay nagkataon lamang o may isang taong sinadyang burahin ang kanyang mga bakas? Noong gabing iyon, ang investigasyon ay nagbago mula sa isang karaniwang paghahanap patungo sa isang misteryong puno ng tandang pananong. Isang araw matapos matuklasan ang misteryosong mensahe, matagumpay na natukoy ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng may-ari ng inisyal na PC. Ang kanyang buong pangalan ay Ricardo Ramos, isang graduating student mula sa parehong kolehiyo ni Alya. Agad na ipinatawag ng pulisya si Ricardo upang kunan ng pahayag dahil sinasabing mayroon silang malapit na ugnayan ng biktima. Sa interogasyon, halatang kinakabahan si Ricardo. Inamin niyang madalas silang magkausap ni Alya, ngunit itinanggi niyang kasintahan niya ito. "Magkaklase lang kami." Nag-chat nga siya noong gabing iyon, pero kinaumagahan ko na nakita ang mensahe niya, mahina niyang sabi. Nang tanungin kung bakit hindi niya agad sinagot ang mensahe, sinabi ni Ricardo na nakatulog siya dahil sa pagod galing sa pag-o-overtime sa campus. Gayunpaman, may natuklasang katotohanan ang mga investigador na lalong nagpakomplika sa sitwasyon. Ayon sa digital data, aktibo online ang cellphone ni Ricardo ilang minuto matapos maipadala ang mensahe ni Alya. Nakapag-access pa nga ito sa social media at nakapagbukas ng ibang instant messaging app. Nang harapin siya tungkol dito, natahimik lamang si Ricardo at pagkatapos ay mahinang nagsalita. Hindi ko matandaan. Baka napindot ko lang pero hindi ko namalayan." Lalong tumindi ang hinala ng matagpuan ng pulisya ang isang litrato ni Alya at Ricardo sa cellphone ng kaibigan nitong si Rina. Sa larawang kuha 2 linggo bago mawala si Alya, makikitang nakangiti ang dalawa sa isang coffee shop malapit sa campus. Ngunit ang mas nakakagulat, sa labas ng bintana ay may anino ng isang tao na nakatingin sa kanilang direksyon.
Ang anino ay nakasuot ng damit na eksaktong katulad ng misteryosong figura sa kik. Nagbigay din ng karagdagang impormasyon si Rina. Inamin niyang nagkwento sa kanya si Alia ilang araw bago ito mawala. Sabi niya, pakiramdam niya may nagmamasid sa kanya nitong mga nakaraang araw. May isang lalaki raw na madalas tumambay sa tapat ng dorm nila, nakaitim na jacket at sombrero, sabi ni Rina. Sa una, inakala ni Alia na nagkataon lang, pero habang tumatagal ay mas madalas niya itong nakikita, kahit hanggang gabi. Sinuri ng pulisya ang paligid ng dormitoryo at nakakita ng mga bakas ng sapatos na tumutugma sa sukat ng paa ng isang lalaki na nag-iwan ng marka ng basang lupa sa likod ng isang bakanting bahay. Sa parehong lugar, natagpuan din ng forensic team ang mga upos ng sigarilyo at sachet ng 3 in negatibo isa coffee na mukhang bago pa. Isang senyales na maaaring may madalas na naghihintay doon. Samantala, nagsimula nang mawala ng pasensya ang pamilya ni Alia. Ang kanyang ama, si Mang Lito, ay personal na pumunta sa AFE headquarters dala ang huling damit ng kanyang anak na natagpuan niya sa silid nito. Gusto ko lang mahanap ang anak ko, buhay man o patay, mahina niyang sabi sa harap ng media. Ang pag-iyak ng ina ni Alia habang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak ay nagdulot ng madamdaming eksena sa harap ng istasyon ng pulis. Ngunit sa gitna ng pressure, isang nakakagulat na pangyayari ang muling yumanig sa investigasyon. Bandang 11:45 ng gabi, ang numero ng cellphone ni Alia ay biglang naging aktibo sa loob ng 37 segundo. Ang signal ay nagtuturo sa mga coordinates sa isang warehouse district sa port area, Manila, mga 9 kilometro mula sa campus. Nang puntahan ng team ang lokasyon, natagpuan lamang nila ang isang maliit na kulay cream na bag na pag-aari ni Alia. Sa loob nito ay ang kanyang wallet, student ID, at isang gusot na Polaroid photo. Ang larawan ay nagpapakita kay Alia na nakangiti, ngunit sa likod ng kanyang balikat, mayroong isang itim na anino na may malabong mukha, nakatayo ng napakalapit sa kanya. At sa ibabang sulok ng larawan, may nakasulat sa malabong itim na tinta na isang maikling pangungusap, nandito pa rin ako. Mula noong gabing iyon, opisyal nang itinaas ang kaso ng pagkawala ni Alia sa estado ng suspected kidnapping na may elemento ng pagpaplano. Ngunit ang nakapagpatindig ng balahibo, wala ni isang ebidensya na nagpapakitang sumigaw o nanlaban si Alia. Lahat ay nangyari ng tahimik, mabilis at tila matagal ng pinaghandaan. Kinaumagahan, ang warehouse district sa port area ay naging sentro ng atensyon ng publiko. Isang police line ang nakaharang sa kahabaan ng daan papasok sa warehouse no 17, kung saan natagpuan ang bag ni Alia noong nakaraang gabi. Ipinakalat ang forensic unit at mga gisham dogs. Isang masangsang na amoy mula sa likod ng bodega ang umagaw sa atensyon ng team. Doon, natagpuan nila ang mga bakas ng sunog na may natitirang abo. Mayroon ding ilang piraso ng tela na bahagyang nasunog. Matapos suriin, ang tela ay tumugma sa damit na huling isinuot ni Alia, ayon sa testimonya ng kanyang kaibigan at pamilya. Ngunit, walang natagpo ang palatandaan ng bangkay, dugo o stay ng biktima sa paligid. Isang bagay lamang ang kakaiba. Sa pader ng bodega, may mahabang gasgas na tila gawa ng kuko at isang malabong sulat na parang isinulat gamit ang uling, hindi siya nag-iisa. Ipinapalagay ng forensic team na tao ang gumawa ng sulat, ngunit hindi pa matukoy kung sino. Ang hinala ay tumututok ngayon sa dalawang posibilidad. Si Alia ay napunta sa lugar na iyon, o may isang taong sadyang nanggugulo sa investigasyon. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang kinaroroonan ni Ricardo Ramos dahil ilang saksi ang nagsabing noong gabi bago mawala si Alia. Nakita si Ricardo sa paligid ng warehouse district kasama ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na jacket. Ngunit nang muling tanungin, mariing itinanggi ni Ricardo na nagpunta siya roon at sinabing wala siyang kakilala sa lugar na iyon. Lalong nagduda ang mga investigador sa kanyang pahayag. Ipinakita sa isang key footage mula sa expressway ang isang itim na sports motorcycle na dumaan patungong port area noong 8 oras ng gabi, halos kasabay ng huling pag-activate ng cellphone ni Alia. Ang plaka ng motor ay bahagyang natatakpan ng putik, ngunit nababasa pa rin ang bahagi ng numero, Li-4. Sinuri ng pulisya ang data ng mga sasakyan na tumutugma sa kombinasyong iyon, at ang resulta ay tumuro sa isang pangalan,
Ryan ni Santos. Isang dating kaibigan ni Ricardo na na-kick out sa universidad dahil sa isang away 2 taon na ang nakalipas. Napag-alaman na si Ryan ay nakatira hindi kalayuan sa lokasyon ng bodega, sa isang maliit na inuupahang bahay na ngayon ay tila tahimik at nakalock mula sa labas. Nang puwersahang buksan ng mga opisyal ang pinto ng bahay, isang amoy ng alikabok at halumigmig ang sumalubong sa kanila. Sa sala, natagpuan ang ilang litrato ni Alia na nakadikit sa pader. Ang ilan ay punit, ang iba ay may markang X gamit ang pulang marker. Sa isang mesang kahoy, may isang lumang notebook na puno ng magulong sulat kamay. Kailangan niyang bumalik. Akin siya. Natagpuan din ng mga investigador ang mga hibla ng mahabang buhok na pinaghihinalaang sa biktima, pati na rin ang isang maikling video sa lumang cellphone ni Ryan. Ang 17 segundong video ay nagpapakita kay Alia na naglalakad sa harap ng campus, kuha mula sa malayo, na may maririnig na mabigat na paghinga mula sa likod ng kamera. Ngunit ang pinaka-nakatatakot ay hindi ang nilalaman ng video, kundi ang petsa ng pag-record nito, na nagpapakita ng 2 linggo bago mawala si Alia. Ibig sabihin, matagal nang tahimik na sinusubaybayan ni Ryan ang biktima bago pa man mangyari ang trahedya. Agad na itinalaga ng pulisya si Ryan bilang pangunahing suspect. Ngunit nang tugisin siya sa ilang lugar kung saan siya madalas makita, ang lalaki ay naglaho na walang bakas. Kinagabihan, isang bagong ulat ang pumasok. Isang security guard sa pantalan ang nagsabing nakita niya ang isang lalaking may mga katangiang katulad ni Ryan na sumakay sa isang container truck patungong kanluran sa direksyon ng Navotas. Ilang oras matapos mag-viral ang balita tungkol sa pagkawala ni Alia. Ngunit bago pa man makakilos ang team, nakatanggap muli ang mga investigador ng isang misteryosong pakete sa guard desk ng IHI. Ang pakete ay walang pangalan ng nagpadala, nakasulat lamang para sa naghahanap kay Alia. Nang maingat na buksan, laman nito ay isang pulang tela, isang hibla ng mahabang itim na buhok, at isang maliit na flash drive na walang label. Nang sinubukan ng investigador na i-play ang laman nito, isang madilim na video ang lumabas sa screen ng computer na may maririnig na mahinang paghinga ng isang babaeng nanginginig sa takot. Pagkatapos ay may boses ng lalaki na mahinang nagsalita, parang isang bulong, "Hindi ka na mag-iisa, Alia." Biglang namatay ang screen. Ang video file ay otomatikong nabura matapos i-play. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang investigasyon, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong istasyon. Dahil ngayon, alam na nilang ang kasong ito ay hindi lamang isang ordinaryong kidnapping. Noong gabing iyon, ang Maynila ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Matapos matanggap ang misteryosong pakete na may flash drive, ang mga investigador mula sa Special Crimes Unit ay agad na bumuo ng isang joint team kasama ang Navotas Police. Lahat ng atensyon ay nakatuon sa kanluran, sa lugar ng pantalan at sa hilagang baybayin ng Navotas, kung saan huling naiulat na nakita ang isang taong kamukha ni Ryan. Bandang madaling araw, tahimik na kumilos ang team. Kakaunti ang ilaw, tanging liwanag mula sa mga flashlight ang tumatago sa manipis na hamog sa kahabaan ng daan patungo sa isang lumang pier sa Navotas, isang lugar na matagal nang hindi ginagamit. Mula sa pagsubaybay sa signal ng cellphone, natuklasan na ang flash drive na ipinadala sa istasyon ng pulis ay minsang kumonekta sa isang public Wi-Fi network sa paligid ng pantalan 3 oras bago ito ipinadala. Na tila sinadyang mag-iwan ng bakas. Pagdating sa lokasyon, agad na sinulid ng Yesham unit ang lugar. Hindi nagtagal, malakas na tumahol ang isang aso sa harap ng isang sira-sirang kubo na gawa sa kahoy sa tabi ng dagat. Nang suriin, nakalock ang pinto mula sa labas gamit ang isang kinakalawang na kadena. Matapos puwersahang buksan, ang maliit na silid ay naglalaman lamang ng isang plastik na upuan, isang manipis na kutson, at mga pader na puno ng pangalan ni Alia, paulit-ulit na isinulat gamit ang itim na marker. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang mahinang tunog mula sa isang sulok ng silid, ang tunog ng isang lumang orasan na dahan-dahang tumitiktak sa ibabaw ng isang maalikabok na mesa. Nang buksan ng isa sa mga opisyal ang drawer ng mesa, natagpuan nila ang isang lumang notebook na katulad ng natagpuan sa inuupahang bahay ni Ryan, na naglalaman ng paulit-ulit na isinulat na kakaibang pangungusap, kung ayaw niyang bumalik, gagawin ko siyang manatili magpakailanman. Ang mga sumunod na pahina ay naglalaman ng isang simpleng mapa.
Ang mga linya ay nagtuturo sa direksyon ng isang liblib na baybayin sa Tanza, Cavite, mga 6 na kilometro mula sa kanilang kinaroroonan. Agad na nagtungo ang team sa lokasyong minarkahan sa mapa. Alas 2:20 ng madaling araw, dumating sila sa isang tahimik na baybayin. Dahan-dahang humahampas ang mga alon sa malalaking bato. Napansin ng isang opisyal ang isang bagay na nakasiksik sa pagitan ng mga bato, isang pares ng puting sapatos na basa na ng tubig dagat. Matapos suriin, ang sapatos ay kapareho ng pag-aari ni Alia, tulad ng nakita sa footage noong gabi ng insidente. Hindi kalayuan, natagpuan nila ang isang piraso ng light blue na tela na may punit sa gilid, tumutugma sa damit ng biktima noong huli siyang nakita. Malapit dito ay may nakatusok na isang maliit na kawayan na may pulang laso sa dulo, tila sinadyang itanim upang maging palatandaan. Nang hukayin ng mga opisyal ang lupa sa ilalim nito, natagpuan ang isang plastic bag na naglalaman ng isang silver na singsing at isang litrato ni Alia na basa na at kupas. Ngunit, isang mas kakaibang pangyayari ang naganap habang pabalik na ang team. Isa sa mga miyembro, si Police Corporal Hector Valdez, ay nagsabing nakakita siya ng silweta ng isang babaeng may mahabang buhok na nakatayo sa malayo, nakatingin sa dagat. Nang itutok ang flashlight, bigla itong naglaho, nag-iwan lamang ng mga basang yapak sa buhangin na patungo sa tubig. Nahagip ng body camera ni Valdez ang malabong anino sa loob lamang ng 2 segundo, ngunit sapat na iyon para manindig ang kanilang mga balahibo. Walang residente sa paligid, walang bangkang dumadaan, at walang senyales na may sinumang dumaan doon kanina. Kinaumagahan, nagpasya ang team na muling suriin ang lokasyon gamit ang isang drone. Mula sa aerial view, natuklasan ang mga bakas ng isang motorsiklo na patungo sa isang landas sa likod ng baybayin na nagtatapos sa isang lumang kubo na halos gumuho na. Nang buksan ang pinto, isang malansang amoy ang sumalubong. Sa sahig, mayroong isang itim na jacket at isang kupas na sombrero, eksaktong katulad ng suot ng misteryosong anino sa kiki. Ngunit ang nagpabigat sa lahat ay ang huling natuklasan, sa pader ng kubo, nakasulat sa malaking pulang pintura. Nahanap ko na siya. Hindi pa matiyak ng pulisya kung si Ryan o ibang tao ang nag-iwan ng sulat. Ngunit isang bagay ang malinaw, si Alia ay napunta sa lugar na iyon at ngayon, ang investigasyon ay hindi na lamang tungkol sa paghahanap ng nawawalang tao. Ito ay naging isang habulan laban sa oras, obsesyon, at mga lihim ng nakaraan na unti-unting nabubunyag. Kinaumagahan, mabigat ang pakiramdam sa silid ng mga investigador. Matapos ang magdamag na operasyon sa Cavite, dala ng team ang iba't ibang ebidensya, ang puting sapatos, ang asul na tela, ang itim na jacket, at ang basang litrato ni Alia na natagpuan sa baybayin. Ngunit ang litratong iyon mismo ang nagbukas ng bagong direksyon. Sa likod ng kupas na larawan, may natagpo ang maliit na sulat na may kumukupas na tinta, sa lugar kung saan una tayong nagkita. Ang maikling pangusap na iyon ay agad na umagaw sa atensyon ng lead investigator na si Police Major Arthur Santiago. Agad niyang sinuri ang nakaraan ng relasyon ni Alia at Ryan. Mula sa mga record ng unibersidad at ilang saksi, nabunyag na minsan silang naging magkagrupo sa isang research project 2 taon na ang nakalipas, isang social outreach program sa isang lumang bahay ampunan sa katimugang bahagi ng Maynila. Ang lugar na iyon ay matagal nang abandonado. Ang bahay kalinga ng mga rosas na puti ay isinara 5 taon na ang nakalipas dahil sa kaso ng korupsyon at isang maliit na sunog na sumira sa bahagi ng gusali. Ayon sa mga archive ng unibersidad, si Alia at Ryan ay naatasan na gumawa ng dokumentasyon doon sa loob ng 2 linggo, sa simula pa lamang ng kanilang pag-aaral. Nang hapong iyon, walang pinalampas na oras ang team at agad na nagtungo sa lokasyon. Ang gusali ay tahimik, natutuklap na ang pintura sa mga pader, at ang ilang silid ay tinubuan na ng lumot. May isang silid na naglalabas ng malamig at mamasa-masang hangin, tila may itinatagong ayaw ipahanap. Pagpasok, napansin ng isang opisyal ang isang kahoy na karatula sa itaas ng halos gumuhong pinto, dormitoryo ng mga babae. Sa loob, may mga hilera ng lumang kama at basag na bintana. Ngunit isang nakakagulat na bagay ang lumitaw ng punasan ng isang investigador ang alikabok sa pader sa likuran. Isang malaking larawan ni Alia at Ryan na masayang kasama ang mga bata sa ampunan ang nakasabit.
Ang nakakakilabot, sa kanang ibabang sulok ng larawan, mayroong isang itim na mansa na bumubuo sa malabong mukha ng isang tao na nakatayo sa kanilang likuran. Matapos ikumpara sa mga kuha ng TV, ang silweta ay halos kapareho ng lalaking nakaitim na jacket na sumusunod kay Alia. Sinuri ni Major Santiago ang mga lumang archive ng ampunan. Mula sa mga tala ng dating tagapamahala, natagpuan ang pangalan ng isang residente, Ryan Ni Santos, na doon na lumaki mula pagkabata. Nawalan siya ng mga magulang dahil sa sunog sa mismong lugar na iyon. Nabanggit din sa mga tala na madalas pag-usapan ni Alia at Ryan ang insidenteng iyon noong panahon ng kanilang proyekto dahil naawa si Alia at sinubukang aliwin si Ryan. Ngunit matapos ang proyekto, itinigil ni Alia ang komunikasyon, habang si Ryan naman ay naging mas mailap at madalas na bumibisita sa ampunan ng mag-isa tuwing gabi bago ito tuluyang isara. Lalong naging maigting ang investigasyon nang matuklasan ng team ang isang basement sa ilalim ng sahig na bahagyang nakaangat. Isang makipot na hagdanan ang bumababa sa isang madilim at maalikabok na silid. Doon, sa pagitan ng mga kahoy na bowl at sirang kasangkapan, natagpuan nila ang isang maliit na altar na mailarawan ni Alia sa gitna, napapalibutan ng mga tunaw na kandila. Sa tabi nito, may isang maliit na kahon na naglalaman ng mga hibla ng buhok, isang kwintas na hugis puso, at isang sulat kamay ni Ryan na nagsasabing, nangako siyang sasamahan niya ako sa lugar na ito magpakailanman. Sa pader ng basement, may mga petsang nakasulat, gabi na siya'y ngumiti, gabi na siya'y natakot, at ang huli, gabi na siya'y babalik. Lahat ng tala ay nagtatapos sa parehong petsa, ang gabi ng pagkawala ni Alia. Habang paalis na ang team, may napansin ang isang opisyal sa malayo, isang kumikislap na liwanag ng kandila mula sa bintana sa ikalawang palapag, kahit na siniguro nilang walang tao sa gusali. Nang itutok ang flashlight, biglang namatay ang liwanag. Ngunit mula sa parehong direksyon, may mahinang narinig na boses ng babae na tumatawag, Ricky. Ngunit wala namang sinumang nagangalang Ricky sa kanilang team noong gabing iyon. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Major Santiago na ang misteryong ito ay hindi lamang tungkol sa obsesyon ng isang tao, kundi pati na rin sa isang bagay na maaaring lampas na sa lohika. Matapos ang nakakakilabot na pagtuklas sa basement, opisyal na isinarapan samantala ang bahay kalinga ng mga rosas na puti. Ngunit noong gabing iyon, hindi mapakali si Major Santiago. Nagpasya siyang bumalik kasama ang dalawa sa kanyang mga tauhan, sina Corporal Valdez at Staff Sergeant Garcia, upang tiyaking walang ibang nagtatago roon. Alas negatibo 1:00 oras 40 minuto ng gabi, dumating sila sa lokasyon. Isang manipis na hamog ang bumabalot sa bakuran at mahinang maririnig ang mga tunog ng gabi. Pagpasok, isang malamig na hangin ang agad na sumalubong. Ang kanilang mga flashlight ay nagliliwanag sa mga alikabok na lumilipad. Ang lahat ay tila pareho lang, maliban sa isang bagay, isa sa mga kandila sa altar sa basement ay nakasindi. Pero pinatay natin lahat kagabi, di ba? Bulong ni Garcia, na may tensyon sa mukha. Pinakalma ni Major Santiago ang kanyang team. Dahan-dahan silang bumaba sa lumalangit-ngit na hagdan ng kahoy. Pagdating sa ibaba, nakita nilang nakabaligtad na ang larawan ni Alia sa altar. Sa pader, may bagong sulat na wala roon kanina, nakabalik na siya. Binuksan ni Corporal Valdez ang kanyang body camera upang i-record ang sitwasyon. Bigla, may narinig silang malakas na kalabog mula sa itaas na tila isang malaking aparador ang bumagsak. Sabay-sabay silang lumingon sa hagdanan. Hindi nagtagal, may maririnig na mabagal na mga yabag at isang mabigat na paghinga na papalapit ng papalapit. Itinutok ni Garcia ang kanyang flashlight sa hagdanan at sa isang saglit, isang anino ng taong dahan-dahang bumababa ang nakita. Madilim ang damit nito, mahaba ang buhok, at matigas ang katawan. Ngunit nang itutok ng buo ang liwanag, wala nang sinuman doon. Major, narinig mo iyon, mahinang bulong ni Valdez. Bago pa makasagot si Santiago, nahagip ng body camera ni Valdez ang isang puting figura na nakatayo sa dulo ng pasilyo, sa tapat mismo ng silid kung saan kinuha ang larawan ni Alia 2 taon na ang nakalipas. Ang figura ay tahimik, walang mukha at biglang naglaho. Naging malabo ang video recording at isang static na tunog ang pumuno sa kanilang mga radyo. Agad silang umalis sa basement at tumakbo patungo sa bakuran. Ngunit pagdating sa pangunahing pinto, ito'y kusang sumara ng malakas.
Ang kanilang portable na ilaw ay biglang namatay, nag-iwan lamang ng malabong liwanag ng buwan na tumatago sa mga basag na bintana. Sa gitna ng dilim, biglang tumunog ang radyo ni Santiago at isang nanginginig na boses ng babae ang narinig. "Nandito ako, tulungan niyo ako." Lahat sila ay natigilan. Malinaw na boses iyon ni Alia, batay sa huling voice message mula sa kanyang cellphone. Ngunit ang boses ay hindi nagmula sa radyo, narinig ito mula mismo sa loob ng gusali, sa isang silid sa ikalawang palapag na dating ginagamit ng mga babaeng ampon. Mabigat ang kanilang paghinga habang dahan-dahan silang umakyat. Bawat hakbang ay tila paglusot sa hangin na lalong lumalamig. Pagdating sa ikalawang palapag, walang tao sa silid. Mayroon lamang isang lumang kama, sirang aparador, at isang bintanang bukas na nakaharap sa likod bahay. Ngunit sa sahig, may mga maliliit na basang yapak na patungo sa gitna ng silid. Nagtapos ang mga yapak sa harap ng isang malaking salamin na mailamat. At doon, sa refleksyon, nakita nila ang anino ni Alia. Nakatayo, maputla ang mukha, at walang laman ang mga mata. Nang lumapit si Santiago, tumingin pabalik ang anino at bumulong, hindi pa siya umaalis. Nandito pa rin siya. Biglang nabasag ng tuluyan ang salamin mula sa gitna, na nagpatakbo sa kanilang tatlo sa takot. Nabitawan ni Valdez ang kanyang kamera, ngunit bago pa niya ito makuha, isang mahinang tawa ang narinig mula sa kanilang likuran. Tumakbo sila palabas ng buong bilis, nilagpasan ang mga pasilyo ng bahay kalinga na ngayon ay tila mas mahaba kaysa dati. Pagdating sa labas, bumalik sa normal ang hangin, ngunit lahat ng kanilang recording at communication devices ay patay. Nang suriin ang body camera ni Valdez sa opisina kinabukasan, nakakagulat ang resulta. Ang video ay huminto sa eksaktong sandali kung kailan nagsalita ang babae ng, "Nandito ako," at pagkatapos ay napalitan ng isang malabong imahe, ang silweta ni Ryan na nakatayo sa likod ni Alia, may hawak na isang bagay, at nakatingin sa kamera na may manipis na ngiti. Ang petsa sa sulok ng video ay nagpapakita ng isang imposibleng oras, 2 oras matapos nilang lisanin ang lokasyon. At sa dulo ng recording, lumitaw ang isang maikling sulat na tila otomatikong na-type sa screen, "Huwag niyo na siyang hanapin." Mula noong gabing iyon, opisyal na itinigil pansamantala ang investigasyon. Ngunit alam ni Major Santiago na hindi pa tapos ang kaso. Dahil sa loob ng bahay kalinga ng mga rosas na puti, mayroon pa ring naghihintay na matagpuan. 2 araw matapos ang nakakakilabot na gabi sa bahay kalinga, nagpasya si Major Santiago na muling suriin ang lahat ng digital evidence mula sa simula. Hindi niya mayalis sa isip na lahat ng recording, mula sa bodycam, hanggang sa mga cellphone ng investigador, ay laging nagkakaroon ng aberya sa mga kritikal na sandali, na tila may isang bagay o isang tao na nagtatago ng mga piraso ng katotohanan. Mula sa forensic analysis, natuklasan na ang misteryosong flash drive na ipinadala ay mayroong handmade encryption, hindi isang karaniwang computer system. Ang file sa loob ay sinadyang i-lock at otomatikong mabubura matapos i-play ng isang beses. Ngunit ang natirang metadata ng video ay nagtuturo sa lokasyon ng unang pag-record, isang lumang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Parañaque, mga 15 minuto mula sa Universidad ni Alia. Agad na pinuntahan ng team ang lokasyon. Ang bahay ay tila bakante at puno ng alikabok, ngunit nakarehistro pa rin sa pamilya ni Ryan Santos. Ayon sa mga residente, matagal nang walang nakatira roon, ngunit madalas daw silang makarinig ng mga yabag at mahinang classical music tuwing gabi. Pagpasok, mabigat at maalinsangan ang hangin. Ang mga pader ay puno ng mga sulat ng numero at simbolo. Sa sala, may isang malaking pisara na may mapa ng Maynila, tinusukan ng mga pulang pin na konektado ng itim na sinulid. Sa gitna ng mapa, nakasulat sa matingkad na pulang tinta ang isang salita, "Pagbabalik." Sa isang silid sa likod, natagpuan nila ang isang lumang projector na mahinang umiilaw. Nang buksan, ipinakita sa puting pader ang isang video ni Alia na nakaupo sa isang silya. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit walang laman ang mga mata. Suot niya ang parehong damit noong gabing siya'y nawala. Mahina ang boses sa video, "Tinupad ko na ang pangako ko." Ngayon, oras na para tumigil siya. Pagkatapos ay yumanig ang screen, ipinapakita ang anino ng isang tao sa likod ni Alia, si Ryan. Lumapit siya sa kamera, tumitig ng diretso at mahinang nagsalita. "Hindi niyo ba naiintindihan? Gusto ko lang tuparin ang isang pangako."
Siya ang unang tumawag sa akin. Ang video ay naputol kasabay ng isang malakas na tunog, tulad ng isang pintong isinara ng padabog. Lahat ng investigador ay natigilan. Naramdaman ni Santiago ang isang lamig na tumago sa kanyang mga buto. Alam niyang hindi ito peke. Ipinakita sa file log na ang petsa ng pag-record ay 1 oras bago pa man ideklarang nawawala si Alia. Ngunit habang paalis na sila, may umagaw sa atensyon ni Garcia, isang lumang picture frame na nakasabit sa pader. Nasa loob nito ang larawan ng bahay Kalinga. Ngunit ang nakapagtataka, sa larawan ay naroon ang mga batang figura ni na Alia at Ryan, nakatayo kasama ng ibang mga ampon. Imposible, bulong ni Santiago. Ipinanganak si Alia matapos isara ang ampunan. Hindi maaaring naging residente siya roon. Sinuri ng forensic team ang mga lumang digital archive at natuklasan na ang pangalang Alfea Reyes ay nakalista bilang isa sa mga batang namatay sa sunog sa ampunan 15 taon na ang nakalipas. Ngunit ang data na iyon ay binura mula sa sistema makalipas ang ilang taon at pinalitan ng isang bagong pagkakakilanlan, kapareho ng nawawalang estudyante ngayon. Ibig sabihin, si Alia at ang batang ampon na si Alfea Reyes ay iisang tao, o di kaya ang parehong pagkakakilanlan ay ginamit ng 2 beses. Habang pinoproseso pa ng team ang natuklasan, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Mula sa pasilyo, narinig ang mabagal na mga yabag na sinundan ng isang napakalapit na bulong ng babae, hindi siya kailanman umalis dito. Binuksan ni Garcia ang kanyang flashlight, at sa malabong liwanag, isang anino ng mahabang buhok ang mabilis na dumaan patungo sa kusina. Nang habulin nila, kusang bumukas ang pinto sa likod. Isang hanging gabi ang pumasok, dala ang amoy ng alat ng dagat, tulad sa baybayin ng tansa. Sa lupa sa likod bahay, may mga basang yapak na patungo sa direksyon ng dagat sa malayo. Ngunit tuyo ang Maynila noong gabing iyon, walang ulan, at ang layo ng dagat mula sa kanilang kinatatayuan ay mahigit 5 kilometro. Tinitigan ni Santiago ang mga bakas ng matagal, at pagkatapos ay mahinang nagsalita, hindi na tayo humahabol ng buhay na tao, Garcia. Hinahabol na tayo ng isang nakaraang hindi pa tapos. At noong gabing iyon, nagpasya siya, kinabukasan, babalik sila sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang bahay Kalinga ng mga rosas na puti. Dahil doon lamang magtatapos ang lahat ng misteryo, o di kaya'y muling magsisimula. 10:00 ng gabi, muling dumating ang team sa bahay Kalinga ng mga rosas na puti. Mas mabigat ang hangin kaysa dati, tila may dalang amoy ng kalawang at halumigmig na tumutusok sa ilong. Isang hating buwan ang nakabitin sa langit, nagbibigay ng maputlang liwanag sa lumang gusali. Walang maririnig na huni ng kuliglig, tanging isang kakaibang katahimikan na para bang ang buong kalikasan ay nagpipigil ng hininga. Tumayo si Major Santiago sa harap ng pangunahing pinto, nakatingin sa bintana ng 2 palapag kung saan minsan nakita ang anino ni Alia sa salamin. Tatapusin natin ito ngayong gabi, mahina niyang sabi. Kasama sina Staff Sergeant Garcia at Corporal Valdez, pumasok sila sa ampunan sa huling pagkakataon. Pag-apak pa lang nila sa loob, biglang nagbago ang kapaligiran. Nanginginig ang liwanag ng kanilang mga flashlight, nawala ang signal ng komunikasyon, at biglang bumagsak ang temperatura, isang lamig na tumatagos hanggang buto. Ang mga pader ng ampunan ay tila humihinga, lumalangit-ngit sa bawat pagdaan nila sa mahabang madilim na pasilyo. Nagtungo sila sa basement, kung saan unang natagpuan ang altar at ang larawan ni Alia. Ngunit ngayon, iba na ang silid. Ang mga kandila sa altar ay lahat nakasindi, kahit na kinuha na nila ito noon. Sa gitna ng silid, may isang upuang kahoy na may mga tali sa sandalan. At sa ibabaw nito, nakasabit ang isang light blue na bestida, ang parehong damit na huling suot ni Alia. Ngunit ang nagpatindig ng kanilang mga balahibo ay ang tunog sa kanilang likuran. Isang mabagal at ritmikong yabag ang dahan-dahang papalapit. Sino yan? Sigaw ni Santiago, itinutok ang flashlight sa hagdanan. Walang sinuman. Ngunit sa body camera, isang anino ng matangkad na lalaki na may itim na jacket ang panandali ang nakita, nakatayo at nakatingin sa kanila. Ang anino ay dahan-dahang umatras patungo sa dilim, na tila inaanyayahan silang sumunod. Walang imik, sumenya si Santiago sa kanyang team. Umakyat sila pabalik sa itaas, patungo sa lumang silid kung saan nakuhanan ng litrato si Alia noon.
Pagdating nila sa harap ng pinto, ang silid ay puno ng nagkalat na mga litrato. Daan-daang litrato ni Alia mula sa iba't ibang anggulo at panahon. Ang ilan ay kuha mula sa malayo, ang iba mula sa malapit, at ang iba pa ay tila kuha mula mismo sa loob ng kanyang silid. Napalunok si Corporal Valdez. Hindi na ito obsesyon, kabaliwan na to, mahina niyang sabi. Ngunit bago pa sila makakilos, isang malakas na tunog, tulad ng isang pintong isinara ng padabog, ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Agad silang bumaba. Ngunit pagdating sa silid ng altar, isa-isang namatay ang mga kandila, nag-iwan ng isang maliit na liwanag sa gitna. At doon, nakatayo si Alia, maputla ang mukha, basa ang buhok, at walang laman ang mga mata. Suot niya ang asul na bestidang natagpuan kanina. Alia, nanginginig ang boses ni Garcia. Hindi sumagot ang dalaga. Tumingin lamang siya ng diretsyo kay Santiago at itinuro ang isang sulok ng silid. Nang itutok ang flashlight, nakita si Ryan Santos na nakatayo roon. Maputla ang kanyang mukha at nanginginig ang katawan. Hindi niya naiintindihan, paos niyang sabi. Tinutupad ko lang ang pangako. Siya ang humiling na dumating ako. Sabi niya, nag-iisa siya. Dahan-dahang lumakad si Ryan palapit kay Alia. Ngunit bigla, isang iyak ng babae ang umalinggaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon, matinis, nakakapunit ng puso, at nagpasabog sa mga ilaw. Sumigaw si Santiago na umurong sila. Ngunit si Ryan ay nakaluhod na sa harap ni Alia. Nandito na ako. Pwede na tayong magkasama ulit, di ba? Sabi niya habang nakatitig sa figura. Dahan-dahang yumuko si Alia. Isang patak ng luha ang bumagsak. At pagkatapos ay bumigkas siya ng mga salitang halos hindi marinig, huli ka na, Ryan. Sa isang iglap, yumanig ang buong silid. Nagliwanag ng todo ang mga kandila at uminit ang hangin. Ang figura ni Alia ay unti-unting naglaho, naging hamog, at nag-iwan lamang ng isang walang lamang asul na bestida sa sahig. Malakas na sumigaw si Ryan, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa, dilat ang mga mata, walang hininga. Nang tumahimik ang lahat, maingat na lumapit si Santiago. Sa kamay ni Ryan na mahigpit na nakakuyom, may isang litrato ni Alia na nakangiti sa ampunan, ay hawak na puting rosas. Sa likod nito, may nakasulat na malabong sulat kamay, tinupad ko na ang pangako ko. Ngayon, hayaan niyo na akong magpahinga. Kinaumagahan, idineklarang namatay si Ryan dahil sa biglaang atake sa puso. Walang senyales ng karahasan, ngunit ang kanyang mukha ay tila nakatitig sa isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang bahay kalinga ay muling isinara, sa pagkakataong ito magpakailanman. Ngunit nanunumpa ang mga residente sa paligid na tuwing Biyernes ng gabi, mula sa lumang gusali, maririnig pa rin ang mga yabag ng isang babaeng dahan-dahang naglalakad, sinusundan ng isang mahinang bulong na tumatawag sa isang pangalan, Ryan. At para kay Major Santiago, ang kasong ito ang naging nag-iisang folder na hindi kailanman naisara. Dahil kahit tapos na ang lahat sa papel, ang anino ni Alia ay patuloy na nabubuhay sa bawat recording na natitira. Nang suriin ang huling file makalipas ang ilang araw, sa huling segundo ng video, may lumitaw na malabong sulat sa screen, bago muling mag-error ang sistema, nakauwi na ako. Isang linggo ang lumipas mula noong gabing iyon sa bahay kalinga. Lahat ng ebidensya ay naipadala na sa Central Forensic Laboratory. Ang gusali ay binakuran at mahigpit na binabantayan. Ngunit hindi tumigil ang mga kakatuwang pangyayari. Ilang gwardiya ang nag-ulat na nakakarinig sila ng mahinang mga yabag sa pasilyo kahit walang sinuman doon. Mayroon ding nakakita ng liwanag ng kandila na kusang sumisindi sa basement tuwing hating gabi. Si Major Santiago, kahit tapos na ang kanyang pamumuno sa kaso, ay hindi pa rin mapakali. Gabi-gabi niyang pinapanood muli ang lahat ng recording. Ngunit noong gabing iyon, may nag-iba. Sa isa sa mga kopya ng recording na matagal ang sira at hindi ma-play, biglang lumitaw ang isang bagong file, Alia Huli, edi-4. Maingat niya itong binuksan. Isang madilim na screen ang lumabas. Pagkatapos, dahan-dahang lumitaw ang imahe ni Alia na nakaupo sa isang silya. Kalmado ang kanyang mukha, nakatingin ng diretsyo sa kamera. Sa likuran, maririnig ang tunog ng mga alon, tulad sa baybayin ng tanza. Mahinang nagsalita si Alia, na tila hindi para sa iba kundi para sa kanyang sarili. Nabuhay ako sa dalawang mundo.
Ang mundong nakikita ninyo at ang mundong kinalimutan ninyo. Hindi ako dinukot ni Ryan. Sinubukan niya lang tuparin ang isang pangakong hindi ko kailanman hiniling. Umalis ako hindi dahil sa takot, kundi dahil kailangan kong isara ang isang pintong minsan kong binuksan. Ang boses sa video ay lalong nanginginig. Itinuon ng kamera ang kamay ni Alia na maihawak na kwintas na hugis puso, ang parehong kwintas na natagpuan sa altar. Tinitigan niya ito ng matagal, pagkatapos ay inilagay sa lupa at bumulong, hayaan nang matapos ang lahat dito. Pagkatapos noon, nagdilim ang screen. Ngunit 5 segundo ang lumipas, lumitaw ang mukha ni Alia, napakalapit sa kamera, na maihalos pabulong na boses, pakisabi sa kanila. Hindi ako nawala. Nagbalik lang ako. Biglang huminto ang file. Ang computer ni Santiago ay kusang namatay kahit may kuryente. Nang buksan niya itong muli, ang video file ay tuluyan nang nawala sa sistema, kahit sa forensic backup. Ngunit isang bagay ang nagpatigil sa kanya. Sa monitor ng kanyang computer, may refleksyon ng mukha ni Alia, panandalian, bago tuluyang namatay ang screen. Nakangiti ito na tila nagpapaalam. Kinaumagahan, bumalik si Santiago sa bahay Kalinga sa huling pagkakataon, mag-isa. Sa gitna ng alikabok at mga pader na mailumot, inilagay niya ang kwintas na hugis puso, na dating nakatago sa evidence room, sa ibabaw mismo ng maliit na altar. Isang mahinang hangin ang umihip, naglaglagan ang mga tuyong dahon sa sahig. Mula sa hagdanan, narinig ang malumanay na mga yabag na tila may isang taong papalayo. Mabilis na lumingon si Santiago, ngunit wala siyang nakita. Tanging ang asul na bestida ang tahimik na nakasabit sa upuan na parang may hinihintay na umuwi. Habang palabas siya, isang sinag ng hapon ang pumasok sa basag na bintana, nagliwanag sa pader ng altar. Doon, may malabong bagong sulat na wala dati, tila iginuhit ng isang malambot na kamay sa gitna ng alikabok. Salamat sa pagpapauwi sa akin. Tinitigan ni Santiago ang sulat bago isara ang pinto. Alam niyang ang kasong ito ay hindi kailanman maitatala bilang isang ordinaryong krimen. Walang salarin na mapaparusahan. Walang biktima na maililigtas. Tanging 2 kaluluwa na sa wakas ay natagpuan ang paraan upang tapusin ang isang lumang pangako sa pagitan ng buhay at kamatayan. At noong gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng Maynila, ang lahat ng recording ng kaso ni Alfea Reyes ay inilagay sa isang folder na may simpleng label na isinulat mismo ni Santiago, kaso sarado. Huwag nang bubuksan. Ngunit makalipas ang ilang linggo, habang sinusubukang kopyahin ng isang forensic technician ang data mula sa server ng pulisya, may natuklasan silang hindi kapanipaniwala. Sa folder na iyon, may isang bagong file na lumitaw ng walang anumang log ng paggawa na may pangalang Alyabahay, ED4. At sa ilalim nito, ang sistema mismo ang nagsulat ng oras ng paggawa, 3 oras, automatikong na-update mula sa lokasyon ng bahay Kalinga ng mga rosas na puti. Ang computer system ay tuluyang namatay, at sa silid na iyon, sinabi ng mga saksi na may narinig silang boses ng babae na mahinang bumubulong malapit sa speaker ng monitor, nasa bahay na ako. Ilang buwan matapos opisyal na ideklarang sarado ang kaso ni Alfea Reyes, bumalik sa normal ang operasyon ng Records Office ng PI. Lahat ng pisikal na ebidensya ay inilipat na, at ang digital folder ay nasa central server na. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Isang hapon, isang AQ officer na si Dennis ang nagsasagawa ng routine maintenance. Nang suriin niya ang folder ng kaso ni Alia, may napansin siyang kakaiba. Hindi ito mabura. Kahit na mukhang walang laman ang mga file sa loob, paulit-ulit na ipinapakita ng system ang parehong mensahe. File in use give another user. Ngunit lahat ng account ay sarado. Dahil sa kuryosidad, binuksan ni Dennis ang folder gamit ang manual mode. Sa loob, may isang bagong subfolder na may pangalang Kisaksi, na may petsa ng paggawa 2 araw lang ang nakalipas. Sinubukan niyang buksan ang video file sa loob, na may pangalang Tingnan mo ako, ED4. Pagbukas ng file, yumanig ang monitor at lumitaw ang imahe ng basement ng bahay Kalinga. Isang kandila lamang ang nakasindi. Ngunit sa pagkakataong ito, dahan-dahang lumapit ang kamera sa pader, at doon, may isang bagong sulat. Ang makakakita sa akin ang siyang makakaalam ng katotohanan. Huminto si Dennis. Bumilis ang tibok ng kanyang puso.
Biglang kumislap ang screen at lumitaw ang anino ng isang tao sa likod ng kamera. Mahabang buhok ang tumatakip sa mukha nito. Sa sumunod na segundo, nagdilim ang screen, ngunit isang malinaw na boses ng babae ang narinig, "Huwag mo akong burahin." Biglang namatay ang monitor. Nag-crash ang buong network server bago bumalik sa normal. Ngunit nang buksan muli ni Dennis ang directory, ang file na tingnan mo ako, FE4 ay naglaho na parang hindi kailanman umiral. Kinaumagahan, nag-report si Dennis. Ang ulat ay umabot kay Major Santiago. Sa una, ayaw niyang pansinin. Ngunit nang banggitin ni Dennis ang salitang isaksi, nagbago ang mukha ni Santiago. Alam niya, iyon ang salitang laging lumalabas sa mga tala ni Alia sa ampunan. Gabi ring iyon, nag-isa siyang bumalik sa archives. Dala niya ang lumang laptop na ginamit sa investigasyon. Nang buksan ito nang walang koneksyon sa internet o server, ang folder na "kaso sarado." Huwag nang bubuksan, ay kusang lumitaw sa screen. At sa loob nito, may isang bagong litrato, ang gusali ng EC, kung saan nagtatrabaho si Santiago, kuha mula sa likod ng parking lot, ilang oras lang ang nakalipas. Sa ibabang sulok, may malabong sulat, tila iginuhit ng daliri, "Nakikita mo pa rin ako, Artie." Nanginginig ang kamay ni Santiago. Tumingin siya sa paligid. Ngunit sa refleksyon ng laptop sa salamin sa harap niya, may anino ng isang babaeng nakasuot ng asul na bestida na nakatayo sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon, walang sinuman. Ngunit biglang nanlamig ang hangin. Ang laptop sa kanyang mesa ay biglang nag-play ng isang boses, kahit walang file na bukas. Mahina ngunit malinaw, "Gusto mo akong tulungan, di ba?" Isinara ni Santiago ang laptop. Ngunit nagpatuloy ang boses, ngayon ay mula sa pinto. Sa ilalim ng pinto, may liwanag ng kandila, kasabay ng amoy alat ng dagat na pamilyar sa kanya. Ang amoy ng baybayin sa tanza. Mabigat ang mga hakbang na binuksan niya ang pinto. Madilim ang pasilyo. Sa dulo, isang silweta ng babae ang nakatayo. Mahaba ang buhok na tumatakip sa mukha. May hawak siyang isang bagay. Ang kwintas na hugis puso. "Alia," nanginginig ang boses ni Santiago. "Ano nang kailangan mo?" Hindi sumagot ang figura. Dahan-dahan itong lumapit at huminto sa kanyang harap. Sa likod ng buhok nito, isang napakahinang bulong ang narinig, "Hindi ako ang dapat mong iligtas." Pagkatapos magsalita, bigla itong naglaho, iniiwan ang kwintas na nahulog sa sahig. Nang pulutin ito ni Santiago, sa likod ng palawit ay may nakaukit na sulat na wala dati. Isang sulat na yumanig sa kanyang paniniwala, Alfea Reyes. Ipinanganak sa bahay Kalinga 2004, namatay sa parehong ampunan 2005. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang malamig na hangin ang muling umihip. At mula sa malayo, maririnig ang iyak ng isang maliit na bata, na sinundan ng mahinang tawa ng isang babae. Namatay ang lahat ng ilaw. Tanging ang laptop ang nanatiling nakasindi, nagpapakita ng isang bagong mensahe sa gitna ng itim na screen, kaso binuksan muli. At sa ilalim, ang oras ay nagbago, 3 oras, kasama ang isang pangalan bilang aktibong user, Lee. Tinitigan ito ni Santiago. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki. Dahil may isang tao o isang bagay na kararating lang. Sumapit ang umaga sa Maynila. Ang langit ay kulay abo pa rin. Sa archive room, natagpuan si Major Santiago na nakaupo, mahimbing na natutulog, hawak ang kwintas. Sa computer, may isang maikling mensahe, "Salamat sa pagtupad ng iyong pangako." Ang thesis ay huminto sa eksaktong 3 oras ng umaga. Kinahapunan, sinuri muli ang lahat ng ebidensya, ngunit ang lahat ng digital data, mga litrato, video, ulat, ay tuluyan ng nawala sa sistema, na para bang hindi kailanman umiral ang kaso. Ang bahay Kalinga ay tuluyan ng isinara, ngunit ang mga residente ay nakakarinig pa rin ng mga awit ng bata tuwing Biyernes ng gabi. Makalipas ang ilang linggo, isang kahon na mailitrato ni Alia ang natagpuan sa baybayin ng tanza. Sa likod, "Nakauwi na ako. Huwag niyo na akong hanapin." Pagkatapos nito, opisyal nang itinigil ang lahat. Walang nang balita, walang nang pangalang lumitaw. Ngunit sa isang hindi opisyal na tala, may huling isinulat, may mga katotohanang hindi para ibunyag, may mga pangakong hindi para ulitin,
at may mga kaluluwang gusto lang bumalik kung saan nagsimula ang lahat. Sa archive room, tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, ang isang computer sa sulok ay kusang umiilaw, ipinapakita ang parehong mga salita, "Nasa bahay na ako." At pagkatapos, katahimikan. Ang mahabang katahimikan na nagtatapos sa kwento ni Alfie Reyes magpakailanman. Ang misteryo ay nananatili, isang paalala na may mga lihim na mas malalim pa sa ating pangunawa.